Magandang araw po sa lahat at ako po ay nagpapasalamat sa araw na ito na tayo po ay makapag-share sa pulong sa Ginoo, God's Word. At ito po ay isang mystery or misteryo ng ating tinatawag natin na belief or pananampalataya at sa ating buhay bilang mga Kristiyano at sa ating panahon, no, sa ating panahon ngayon, maraming mga sinasabi natin na group of denominations na sa kanilang paniniwala na ang banal na kasulatan ay ang ating naging pagbabasihan sa aton nga pagtulunan, especially to religious belief and religious application at saka group of believers na sa ating panahon ngayon ay maraming mga lumabas at naglabasan ng mga tinatawag natin na pagtuturo. At sa araw nito, ito po ay ating bulay-bulayan ang salita ng Diyos at we need to understand and analyze what the Bible says and what the Bible's application to our lives. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos na aming Ama, salamat po sa araw na ito na magkaroon kami ng panahon or time to ponder your word. At sa araw na ito, aking minadalangin po, dakilang Ama, na patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So nasabi ko na itong ating panahon maraming mga group of believers and group especially to the Christians. Alam natin na ang mga Kristiyano o Christianity belongs to group of people who believe in Christ. At marami ang nagsasabi na si Kristo po ay hindi Diyos. Marami naman naniniwala at pananampalataya na si Kristo po ay isang bahagi o isang parte ng Diyos na hindi natin makikita, dahil maraming mga verses sa Bible na nagpatutuo na totoo naman na si Kristo Jesus ay part of Godhead and members of the triune God. Ang paghiliusa sang usa ka Dios nga nakita naton nga ang Biblia madamo sing mga pamaagi o kung madamo siya sing illustration nga gipakita. Kag sa siningapon malipay ko kay share naton kini ang mystery, hiwaga o sa sinasabi natin na sekreto, no? Hindi ito siguro nalaman ng halos kalahatan ng mga tao, ngunit marami ang naniniwala ang misteryo na ito. At ito po makita natin sa 1 Timothy 3:16. Ang sabi dito, God was manifested in the flesh, justified in spirit, seen of angels, and preached to the Gentiles. At itong Diyos na ito ay kasi the life of Jesus is a mystery. Ang iba nagsabi na si Kristo ay tao. Hindi naman natin pwede i-deny na hindi siya tao. May tao talaga siya. At ngunit itong pangkalahatan ng pag-usisa ng banal na kasulatan kung bakit tinawag siya ng iba na siya ay Diyos at ang iba naman hindi. So kaya suriin natin sa hapong ito. Ang unang puntos dito, ang sabi dito, God manifested in flesh. Sa aton pa ang Diyos kasi sa Old Testament aton nga nakita, aton nabasa the book of Hebrews nga ang Diyos nga may nagpakigsugilanon diha sa aton mga ninuno o sa ating mga tinatawag natin na unang tao kaysa atin,
mga propeta, mga dihugan sang Dios, katulad ni Moises, ni Jacob, ayan, Israel, at si Abraham. Yan ang mga unang tao ang sinabi ng Santong Sulat na ang Diyos ay nagpakigsugilanon sa ating mga ninuno. Tapos, at yan ang paniniwala ng mga Kristiyano. No? Ang iba ay nagsabi sa kanilang mga grupo, sa ilang religious group, si Kristo po ay hindi tunay na Diyos. No? Ang iba naman nagsabi nga siya tunay man na Diyos. Sapagkat ito po ay isang katotohanan. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi dito, God was manifested in flesh. Ang ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, sabi niya, ang Diyos ay napadayag sa unod. So kung aton nga tanaw niya na manifested in flesh, wala man sing ibang kita nga nakita nga may ara gingamit ang Dios nga nagsiling nga ang Dios nagpakaunod o kunay became a flesh, kasi si Jesus lang yan, no? At sinabi natin sinabi ng Biblia sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So nakita naton nga sa ginsuguran pa ang Dios pulong siya, tapos ang pulong sang Dios o kung pulong sang Dios ingin silang naging unod siya sa 14, John chapter 1 verse 14, and they became flesh. Ang word nga God dito nahimo na siya nga tawo, kag amo ni ang ginsulat ni 1 Timothy 3:16 nga ang Dios napadayag sa unod, ug ining tawhana nga si Kristo Jesus amo na siya ang ginsentro sa tong bersikulo nga ang Dios nagpaka unod siya, nagiging laman, nagiging sa translation natin sa Tagalog ay nagiging laman, nagiging tao ang Dios. So kung sometimes kung ating sundin ang ating isip at ang ating mga kaalaman, masiling kita nga it is impossible kay God is a spirit. Oo, imposible gaman kaayo kay ang Dios walay laman, walay buto, kay spirit siya. Pero ari naman na siya ka prinsipyo. Tungod kay nagasiling ang Biblia nga ang Dios gamhanan, is a powerful. Di kung makagagahom siya, ano ang aton rason nga punggan ta siya sa iyang binuhatan? Oh, wala tayong magagawa eh. Igo lang tayo na believe o kung believe sa kanyang sinasabi at ating po i-aplikar sa ating buhay yon. Kung magsiling kita nga ang Diyos ay espiritu, walang buto, walang laman, di period na to. Kaya ang iba, ganun ang ilang paniniwala. Wala man akong malaking argumento dyan. Totoo yun na God is a spirit. Pero inang Dios nga espiritu, sa aton nga pagkatawhanon lang, hindi naton punggan ang Dios, hindi naton pwede nga balabagan ang Dios kung anong himuon niya. Ha? Amen ba? Hindi tayo, wala tayong kaalaman diyan eh. Wala tayong we have no power to destruct or destroy the plans and the purpose of God. Kasi Dios siya. So, ang isa ka istorya dito, kasi Kristo Jesus ang diri pa sa iyang ministry sa duta sa John chapter 10 yan ang account. John chapter 10 verse 31 kadto sa preceding verse. Nagsabi dito nga ang mga Hudyo naakig sa iya kay hinanapan siya ng mga ebidensya kay ginakusan nila si Jesus nga against God si Christ. Ang ilang paniniwala na walang Dios na iba kundi ang Amay. Ang ilang paniniwala, hindi sila magtuo nga ining Amay nga amo na ang anak nga nagkarintis kalibutan in a mysterious way, in a mystery or a miracle of God, of the Lord. So ining Jesus nga ni nakita ni sang mga kuan ni sang mga Hudyo, mga Pariseo,
Kung nato ang Hudyo ang kalaban diri, Hudiyo. Alam natin nga ang Hudyo amo ng Israelite na sila. So pero diri sining mga panahon sa panahon ni Kristo Jesus, wala pa man to siya nag-sakripisyo ano. Yun pangitaan pala sa sing ebidensya kung iakusar nato ni siya nga nagkontra sa Dios. Wala na sila kabalo, wala na sila kabalo nga ang Dios nga atong ginapangita, ara na sa iyang personality, ara sa iyang pagkatao. Yes, the image of the invisible God. So, ang natabo dito, gin-accuse siya siyang mga Hudyo. Ang mga Hudyo nag-akusar sa iya. Tapos, namangkot si Jesus sa John chapter 10, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Amo nang history dira niya. Namangkot si Jesus nga kay batuon siya sing bato sadto nga mga time ang penalty dito sa makasala against sa ruling of government nila kamatayon sa pag-abuy sang bato, stone to death to. So habuyon nila si Kristo Jesus ang bato kay man nagpakita siya nga siya Dios, no? Siling sa mga Hudyo, matuod ba na nga Dios siya lang sa mga Hudyo, ginabato ka namon. Hindi sa imong maayo nga ginabuhat, ginabato ka namon tungod nga ikaw nga tao daw, sabi sa mga Hudyo, nagpaka Dios. John 10:33 na o 34, diyan na naton nga makita. Ginbato siya sa mga Hudyo, kay man siya nga tao, nagpaka Dios. Amo na karon ang natabo sa aton. Ang mga tao hindi magpati nga Dios siya, kag ang iba nagpati, damo man siya nagpati nga Dios gid siya. Mugani ka pati ang real nga Christianity belongs o kung Kristyanismo o kung Kristiyano na they believe the triunity of God, yung Trinity nila, ang tatlo nga naghiliusa, nagtuo na sila sa Trinity, pero katong wala gatuo sa Trinity, hindi na siya Kristiyano, no? Judaism na siya. Kaya ang tud karon ang Judaism teaching, they believe in one God, and nisiling nila nga hindi na magbalihin nga Dios. Amo na siya ila. So ang mga Hudyo nagbato gani tisiling ni Kristo, diin tong mga bato, diin tong mga buhat kung ginabato ninyo ko haw. Ano nahimo ko sa inyo haw? Sa aton hinambalan, diin bala sagdong ginahimo ko nga ginabato ninyo ako. Anong sabat sa mga Hudyo? Ang Hudyo nagsiling, wala kami nagabato sa maayong buhat mo. Sa aton pa-check tong mga maayong buhat mo sa amon. Pakita ka miracle, tapos kapakita kasing mga katingalahan, mga wonders, mga bulag na kakita, mga bungol, kabati, ang patay na banhaw, yung banhaw mo. Gatuo man ang mga Hudyo na nga ang makabanhaw siyang patay, Dios lang. Karon nakita nilang yung banhaw. Tapos, ang sila sa rugod, tapos, kundi ginakusar siya, anong sabat ni Jesus? Siling niya, ang inyong ginabuhat nga naghambal sang maayo o kun malain nga inyo nakita sa akon, diin sadto ang sabat sa mga Hudyo. Siling niya, wala kami nagbato sa imo tungod sa maayong buhat mo, kundi nagabato kami tungod nga ikaw nga tawo nagpaka Dios. Klaro ginadira kayo na pamangkot mao ni pangutana. Di kung magpaka-Dios si Kristo, habuyong magbato. Amo na karon ang natabo sa aton. Kutob ni sing nagasikway o kung naga-deny o kung rejection to Christ nga ang deity ni Christ ba, ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkadibeno. May divine nature man na siya. Hindi na siya parehas nato nga tawo. Kag tungod siya kay kung ang Biblia nagsiling nga si Kristo Jesus amo ang ginhalinan o kung ang paagi sang tanan nga gintuga sang nagtuga. So kung wala si Kristo Jesus, ang Dios nga may hindi niya matuga ang iyang ginplano nga tugahon kay pinaagi kay Kristo man ang tanan. So ina sila nga pagtulunan karon galibot sa kalibutan. Scattered na kaayo, madasig ang kuan sa tawo, pagpati ba. Man matuod niya ko ang espiritu walay buto walay tulan ti si Kristo daw may unod may tulan ti paano sa mga Dios
Kita na ninyo. Oo man matuod ti kung ikaw man kuton tuod do ka budlay man no. Pero ari naman ang isa ka problema nimo. Kung sing ganon nimo sa imo kaugalingon nga ang Dios Espiritu lang, hindi siya pwede maghimo sang tao o kung hindi siya magbalhin sang iyang panguna-una, ti sobra ka pa sa Dios imo Oo. Gindiktahan na mo ang Dios mo. Oo. Ginpriso mo siya sa apat ka pamusod sang imong pagtuo kay ang Dios Espiritu. Ang ako niya pangunaw-una mo ni. Ang Biblia nagsiling mana nga ang Dios nagpaka-unod siya. Ay kung nagpakatao, ano ba siling ang atong ginabasa diri? Manifested in flesh. Ang Dios nakita sa unod, ang silingon nagpakatao na siya. Nga aman nga ang Dios magpakatao diri sa aton. Nga anong yang tuyo? Kaya ang tuyo sang Dios nga ang tanan nga tao kun mahimo maluwas. Ginpadala niya ang iya bugtong anak, pero siya gyapon ina nga Dios. Kag isa pa, ang iba nga silang in one God, the Father. Daw kasukwahi nga doktrina ba masiling siya, paano mo gintawag nga amay ang Dios kung wala siya bata? Siyempre, ginambal nato siya nga amay siya tungod kay natawo na si Jesus. Kag inang Dios nga dili naton makita, amo na si Jesus karon ang nagpresentar. Damo sa mga bersikulo nga atong ginabasa sina, no? Kay nagapamatuod gin sa Kristo. Ti ang atong ginbasa, manifested in flesh, justified by the Spirit, gin pakamatarong ang isang Espiritu, ginbayaw sa himaya. Ti sino bala to nga Dios na pamangkot? Sino nga Dios ato? Si Kristo Jesus malang to ang nakita naton, nakita si mga anghel, ginhimaya ang niya pangalan, ginwali siya sa mga hintil. Ti sino nga Dios? Sino nga Dios ang napahayag sa unod? Wala naman sing lain dira sa kay Kristo Jesus. Madamo kita sing mga bersikulo sa Biblia nga nagapamatuod nga ang aton bugtong nga manluluwas is God. We believe the Trinity, the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit or the Holy Ghost. Ina sila nga tatlo, isa ra ang ilang divine na nature tawag. Isa lang ang kagamhanan nga ginagahom nila. Masiling sila nga si Kristo Jesus dili siya Dios tungod kay namatay siya. Ang Dios kuno wala namatay. Ina pagid ang isa naton kadapat mahuna nga ang Dios kung dili siya nagpakatao, nagpakita nga siya tao, hindi siya mamatay. Si Kristo dili mamatay. Pero tungod kay ginpakita niya nga siya nagpakatao as a normal man para sa nato, mapatay po siya. Pero hindi man ta pwede nga maibalibaran ng Biblia kay nabanhaw magid siya. So sa karon nga mga panahon, ang wala nagatuo nga nabanhaw siya, ang hindi pagiding believers of Christ, pero tanan nga mga believers of Christ nagatuo nga si Kristo Dios. Kag kun aton inatanaw misling sa i-check naton ang ilang pagtulunan misling sila nga ang Dios na isa. Ti kun imo ang inyo ya Dios nga Trinitarian kamo tatlo. Ba, maayo man ang ilang pag-isip, no? Pero amo ni sa ang ila sa kuway gapon misling nga ang Dios Espiritu. Ang Espiritu Dios man. Mahuo man niya, yes. The Spirit is God. And then, ang Father is God. Hati, duha mga galing ila Diyos. Ubra sila katikal nga silang isa lang ang Diyos nituan. Puro duha. Espiritu kag ang amay. Tapos, mayo na lang ni atong kitatlo. Father, Son, and Holy Spirit. Puro mao ni mga higumang kauturan. Ang presentation amo ni siya. Ang Dios nga isa ka Dios, ang dili makita nga Dios, nagpakita. Nagpakita siya sa tao. Nagporma siya sang tao. Ina nga Dios ba nga dili makita, nagpakita. Si God mo hindi ta ka question sina. Ikaw na, yung Luke 1:37 mo na, in God nothing is impossible. Sa Dios siya wala imposible, himuon niya nga dili kita maghilabot. Ang budlay lang sa aton karon ng mga sa aton mga panahon kay may mga grupo sang relihiyon nga ginagusto nila sila madikta sa Dios. Si Satanas hindi ba lang nagatuo nga isa ang Dios? Nagkurog pa. Amo na ang pagtuo ni Satanas. So ang nagapati o kung nagatuo nga ang Dios isa,
wala na siya nagmanifest sa flesh, kaya satanic na siya tawag, kay parehas man kay Satanas ang ilang pagtuo. At ang mga Trinitarian ang mga Kristiyano, tunay na mga Kristiyano, nalipay sila nga si Kristo Dios tungod kay amo na ang manluluwas nila nga Dios. Ang manluluwas, ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang manluluwas sa Dios pod. Amo na si Jesus. So kung atong isumahon na lang ta, isahon ta na ang pagtuo ta. We believe in one God, manifestation of three. Na nagatuo kita sa isa ka Dios, pero ining isa ka Dios naton nagpakita sa tatlo ka paagi. Gitawag siya nga Amay, gitawag siya nga Anak, gitawag siya nga Espiritu Santo. So sini nga po nagapasalamat ako sa nagaparamati. Kabay pa nga may makuha ka mo sa inyong pagsusi. And first Timothy ni siya 3:16. Tanawan ninyo dira sa inyong mga Biblia, tunin ninyo na siya. Pero amo niya nga ako nang nagpasalamat ko sa Ginoo kay ini isa sang akon nga na-discoveryhan the mystery of Ginoo nga ini isa ka ebidensya o kung pagtulunan nga ara sa Biblia. Nagapasalamat kami o Dios ini nga hapon nga ikaw o Ginoo ini nga adlaw magahatag sa amon sing kahibalo. Among gintugyan ini sa ngalan ni Jesus. Amen.